1,500 na mga driver sa lalawigan ng Sultan Kudarat nabigyan ng ayudang pinansyal. Barangay Poblasyon sa lungsod ng Tacurong, drug cleared na. Barangay Kagawad, pinagbabaril patay sa bayan ng Lambayo. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Disyembre 6, taong 2023. 1,500 na mga driver sa lalawigan ng Sultan Kudarat nabigyan ng ayudang pinansyal. Narito ang ulat. Umabot sa 1,500 na mga drivers ang nabigyan ng cash assistance distribution sa unang distrito ng lalawigan ng Sultan Kudarat kahapon, na kung saan bawat isa ay nakatanggap ng 2,000 piso na ginanap ang pamamahagi sa Tacurong City Cultural and Sports Center. Maaga pa lang kahapon, dinala na ng mga tatanggap ang kanilang mga reketiros na kung saan umabot sa hapon ng pamamahagi. Ang pamamahagi ay pinangunahan ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Sangki Mangudadato kasama si 1st District Representative ng lalawigan ng Sultan Kudarat na si Representative Princess Bayrihan M. Sakaluran Abdurajak at si 4-Piece Party List Representative Jessie Abalos. Dumalo sa aktibidad sina President Quirino Mayor Katrina Sandigan kasama si Vice Mayor Maris Ayan Aradanas at si Isulan Vice Mayor Arnold Armada na nandoon din sa aktibidad sa 1st District Board Member Ayan Jordan Abalos. Hinimok naman ni Representative Sakaluran Abdurajak ang mga nakatanggap na palaguin ang kanilang natanggap na pera kahit ito maliit lamang. Nagpasalamat naman ang mga nabigyan ng pera dahil malaking tulong na rin ito sa kanilang pangangailangan ngayong panahon ng Pasko. Ang cash assistance distribution ay hatid ng 4-Piece Party List na pinadaan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kabalikat ang pamahalaang panlalawigan ng Sultan Kudarat at ang tanggapan ng unang distrito ng lalawigan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Barangay Poblasyon sa lungsod ng Tacurong, drug cleared na. Narito ang ulat. Laking pasasalamat ngayon ng mga pinuno ng Barangay Poblasyon sa lungsod ng Tacurong dahil naging drug cleared na ang barangay sa katatapos na pagsusuri ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROCB-CDC 12 na ginanap sa lungsod ng Coronadal. Sa naging panayam kay Ana V. Amelista Orsinado, Barangay Secretary, naging emosyonal ito kahapon na drug cleared na ang barangay dahil na rin sa mga inisyatibo na ginawa nila para makamit ito. Of course, very happy po kasi ako I served as the Barangay Secretary of the Barangay for 7 years and it took us 4 years in the making before namin na-achieve yung declaration ng drug-cleared barangay. And of course, sa 4 years po na yon, hindi po madali. We had sleepless nights.
ang dami naming pagkakamali, pero by God's grace, na-clear na po talaga si Barangay Poblacion. And finally, Tacurong City is now drug-cleared city kasi tayo na lang po yung naiwan, si Barangay Poblacion na hindi drug-cleared due to some reasons. Pero ngayon, drug-cleared na po si Barangay Poblacion as well as the City of Tacurong is also declared drug-cleared city. Nagpasalamat naman ito sa pamahalaan ng lungsod dahil sa mga tulong at inisyatibo na kung saan patuloy nila susuportahan ang mga aftercare program who use drugs. And we are very grateful sa mga tao, sa ating lokal na pamahalaan, sa City of Tacurong, sa ating PNP, sa DILG, sa CHO, sa ating kanak focal person, sa PIDEA, at sa lahat-lahat po ng bumulong barangay officials, sa ating community, na hindi po talaga nagpili na mag-extend ng kanilang tulong. Yung iba po, sir, volunteers pa po, pero alito tayo ngayon, kumbaga hindi man natin nakamit kaagad, pero nandito tayo. Drug-cleared barangay na tayo, drug-cleared city na tayo, and we are already a drug-cleared province. Thank you so much. Pati rin si Punong Barangay Jonathan Salazar, nagpasalamat din ito sa mga kasamahan niya sa barangay at mga kabarangay dahil sa tulong-tulong para masugpo ang problema sa illegal na droga. Ako nagpasalamat din sa Ginoo. Una, kay ang Barangay Poblacion, drug-cleared na gino. Tungod sa paningkamot sa aton kaupod ng mga barangay council, sa ating barangay secretary, barangay treasurer, and also sa mga nagbulig sa pag-prepare sa documentation, sa pag-asikaso sa ating mga e-goods, especially ang PNP. Kung mga ginapasalamatan kay ang aton nga sa health, mga focal person natin dili sa ating city, especially sa ating DILG, and also sa city mayor natin nga si Mayor Juncito. So ako magpasalamat. Ang pag-drug cleared ng Barangay Poblacion ay naging drug cleared na rin ang lungsod ng Tacurong dahil ang Barangay Poblacion na lamang ang hinihintay ng barangay. Bukod sa Barangay Poblacion, naging drug cleared na rin ang Barangay Calawag 3 sa bayan ng Isulan sa pagiging drug cleared ng dalawang barangay at tuluyan na rin pag-drug cleared ng lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang pag-drug cleared ngayon ng lalawigan ay nagpapatunay na seryoso ang mga pinuno sa lalawigan na laban ang problema sa illegal na droga. Napanalangin ng lahat na tuluyan itong makontrol o masawata para patuloy ang katahimikan at kaunlaran, hindi lamang sa lalawigan at lungsod o bayan, maging sa mga barangay. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat. Headliners. Para sa uling balita, Barangay Kagawad, pinagbabaril patay sa bayan ng Lambayo. Narito ang ulat. Dead on arrival sa paggamutan ng isang incumbent Barangay Kagawad matapos itong pagbabarilin alas 7 ng gabi sa Purok Saranay, Barangay Lili, bayan ng Lambayong, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ika-6 ng Disyembre kasalukuyang taon. Ayon sa inisyal na ulat, kinilala ang biktima na si Kagawad Rayhana Yaman Daon, 46 na taong gulang, isang balo na isang barangay kagawad ng Barangay Lilit, bayan ng Lambayong. Sa investigasyon, lumalabas na habang nasa loob ng kanyang tindahan si Daon nang binaril ito ng hindi pa nakikilalang mga gunman gamit ang hindi pa natukoy na uri ng baril. Isinugod ng kanyang kaanak ang biktima sa paggamutan, ngunit dead on arrival na ito, ayon sa doktor. Sa ngayon ay nagsasagawa pa ng investigasyon ang PFU SOCO, Sultan Kudarat Police Provincial Office, sa pinangyarihan ng pamamaril. Habang patuloy na inaalam ng Lambayong Municipal Police Station kung ano ang motibo at sino ang nasa likod ng nasabing pamamaril. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat. Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners.
Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw. Kaibigan.